Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyo mga kapatid. Muli tayo po ay narito sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay Winning the Spiritual War. At ang ating nga pong mga pagbabatayang talata ay atin pong mababasa sa Efeso chapter 6 verses 10 to 12 at ganito nga po ang sinasabi. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Ang buhay ay isang spiritual warfare. Ang kalaban natin ay hindi basta-basta. Ang kalaban natin ay tukso at kasalanan. Ang kalaban natin ay ang mga pamantayan o pinaniniwalaan ng mundong salungat sa kautusan at kalooban ng Diyos na nauunawaan natin sa pamamagitan nga po ng Biblia.
Sa atin pong pag-aaral ngayon ay meron po tayong 4 na commandment mula sa ating mga batayang talata. Ang first commandment po ay be strong in the Lord. Hindi tayo matapang dahil sa gold, guns, and goons. Matapang tayong humaharap sa tukso at kasalanan dahil sa ating panloob na lakas na nagmumula sa biyaya ng Diyos. Kung sa ating lakas lamang tayo aasa, madali tayong malulupig ng tukso at kasalanan. By ourselves alone, we are powerless in the face of temptations and sins. Ngunit ang Espiritu nga pong nasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa Espiritong nasa daigdig. Ito po ay ayon sa unang Juan 4 verse 4, mga anak, kayo nga'y sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Ang second commandment po ay be a person of integrity. Ang pagsusuot ng buong kasuotang pandigma ay nangangahulugan ng paghahari ng kalooban ng Panginoon sa ating buhay o ang pangingibabaw ng integrity. A person of integrity is solid, buo, hindi ampaw, walang vacuum. Ginagawa niya ang tama, may nakakakita man o wala. Kung ano siya sa labas, ganoon siya sa loob. Sinasabi niya kung ano ang talagang laman ng kanyang puso, hindi siya nag-iimbento ng kwento. Hindi po siya gumagasta ng perang hindi kanya. Hindi siya naglalagay o nalalagyan. Kailanman, hindi siya magnanakaw. Patas siyang kung lumaban. Hindi siya naghahanap ng poder, sapagkat ang kanyang backer ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Ang third commandment naman po ay be always alert and on the lookout. Pagbabalat kayo at pagkukunwari. Kailangan tayong manatiling gising at nagmamasid, kundi ay malilin lang tayo. Wika po sa unang Pedro chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay, ang dyablo ang kaaway ninyo. Ay parang leyong umaatungal at aligid naghahanap ng masisila. At ang panghuli pong commandment, ang pang-apat, fourth commandment, be in full battle gear. Sabi nga po sa Efeso chapter 6 verse 13, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo, katulad ng isang sundalong armadong-armado sapagkat sasabak sa giyera. Kailangan ding armadong-armado tayo sa ating pakikipaglabang espiritual. Kailangan balutin natin ang ating buong pagkatao ng kabanalan ni Kristo sapagkat kung hindi ay baka makasingit ang kaaway. Sins and temptations will attack us at our weakest point. Kaya alamin natin kung saan tayo mahina at iyon ang palakasin natin. Wika naman po sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Mas mainam po na layuan mo ang kasalanan sa pagkatakot na baka hindi mo ito kayanin kaysa maging mayabang ka sa pag-aakalang kayang-kaya mo ito. Ganito ang nangyari kay Pedro. Sobra ang bilib niya sa sarili niya. Minsan sinabi niyang handa siyang mamatay para kay Jesus, ngunit napatunayan po nating hindi naman pala siya handang-handa at armadong-armado sapagkat 3 beses niyang ipinagkaila si Jesus nang tanungin siya kung nakikilala ba niya ito. Samahan niyo po ako at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa lesson na ito na inyo pong ibinigay sa amin sa aral na aming kailangan ma-absorb para po sa aming pagiging inyong mananampalataya. Lord, tulungan niyo po kami sa simula po ng araw na ito. Sana po ay kayo po ang gumabay sa amin at humawak sa lahat ng aming mga desisyon. Sana po ay magamit po namin ang aming natutunan ngayon sa aming Grab Food for the Soul para po sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Alam po namin na hindi nyo po kami pababayaan sa buhay namin dito sa mundo at kayo po ang
aming magiging tanglaw at ilaw sa aming paghakbang. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa pakikinig sa ating pagbubulay-bulay ngayong umagang ito. A friendly reminder lamang po sa bawat isa sa atin. Be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory hanggang sa muli po nating pagbubulay-bulay.